Good morning po sa ating lahat. Let's start our day with an attitude of gratitude. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay. Tunay po na hindi tayo mananahimik at patuloy nating ihahayag ang ating pasasalamat sa lahat ng kanyang gawa sa ating buhay, magpakailan paman. Kaya sama-sama po tayong magbulay ng salita ng Diyos sa sandaling ito dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. The greatest day in history, death is beaten, you have set me free. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He is alive. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. That you have saved me, and know what a glorious day, what a glorious name. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. I'll never be the same. Amen. Dakila ka, O Diyos. Sa umaga pong ito, patuloy po nating ipinagbubunyi ang dakilang araw ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Ginapi niya ang kamatayan at tayo ay sinagip sa walang hanggang kapahamakan. Ang title po ng ating devotion sa umagang ito ay Happy Day. At ang teksto pong ating pagbabatayan ay matatagpuan sa aklat ng 1, Kabanata 20, talata 16 hanggang 20. At ganito po ang sinasabi. Maria, sabi ni Jesus, humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreyo, Rabboni, na ang ibig sabihin guro.
Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon," at sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Kinagabihan ng araw ding iyon ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. At nais ko pong basahin sa wikang Ingles ang nasa talata 20. "After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord." Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Madilim-dilim pa po ng unang araw ng Sanlinggo, nagtungo sina Maria Magdalena kasama ang ibang mga alagad sa libingan at nakita nilang nakagulong na po ang bato. Inisip po nilang may kumuha sa katawan ng Panginoon sapagkat hindi pa po nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa pangako. Umuwi na ang mga alagad sa kanilang mga tahanan, samantalang si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Imaginin po natin, samot-saring damdamin at reaksyon ang kanilang nararamdaman. Matinding kalungkutan sapagkat ang Panginoon ay kamamatay lamang at inihanay sa mga itinuturing na kriminal. Ang mga disciples ay nasa gitna ng pagkagulat, takot, balisa at pagkalito. Pakiramdam po nilang lahat, sila ay bigo sapagkat walang laman ang libingan at kung ano-ano ang tumatakbo sa kanila pong mga isipan. Sa sandali pong iyon, nabubulag sila ng matinding kalungkutan hanggang sa puntong nalimutan nila ang mga salita ng pamamaalam at mga pangako ng ating Panginoong Hesus noong kasama pa po nila. Hanggang sa kinagabihan ng araw na iyon ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Ang sabi po sa ating teksto, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sa wikang Ingles, they were overjoyed. Matinding kagalakan dahil muli sila ay nagkaroon po ng katiyakan ng kaligtasan dahil sa kabatirang napagtagumpayan ng Panginoon ang kasalanan at kamatayan. Ginapi niya ang diablo at higit sa lahat, nakasama nilang muli ang Panginoong Hesukristo sa isang iglap na wala lahat ng negatibong emosyon at mga reaksyon. Binigyang diin ni John na nagkaroon sila ng kapayapaan at matinding kagalakan nang makita nila ang Panginoon. Ang Panginoon na nakasama nila na gumawa ng maraming mga miracles. Nagpakain ng libu-libong tao sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay, bumuhay sa patay, lumakad sa ibabaw ng tubig, nagpatahimik at nagpalayas sa masamang espiritu, nagpakalma ng nagngangalit na unos, nagpagaling at marami pang iba. Imaginin po natin ang feeling ng mga alagad nang ipakita sa kanila ang kanyang mga palad at tagiliran, kapahayagan ng kanyang dakilang pag-ibig at kapangyarihan. Kitang-kita nila sa mga sugat ni Jesus ang simbolo ng kapatawaran at buhay. Buhay na walang hanggan. Mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, ang mabuting balita ay nabuhay siyang muli. Ang mabuting balita ng kagalakang ito ang dapat na ipakalat natin sa buong mundo bilang mga alagad niya.
sapagkat dahil sa muling pagkabuhay, naunawaan po nating lahat ang ating pinananampalatayanan, kung paanong naranasan ito ng mga naunang mga alagad. Karanasan pong nagbibigay ng bagong panawagan sa atin na ibahagi ang mabuting balita at ipakalat ang kagalakan at mamuhay po tayo na punong-puno ng kagalakan. Dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay mga mananagumpay sa kamatayan, kaya't patuloy nating papaghariin siya sa ating mga buhay, ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ipaglingkod ang ating buhay upang magbigay karangalan sa ating Panginoong Hesus. Wala na po tayong kinatatakutan. Ang sabi nga po ni Pablo sa Filipos, Kabanata 1:21, sabayan niyo po ako sa pag-recite, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Huwag po tayong pabulag sa mga negatibong emosyon katulad ng unang naramdaman ng mga unang alagad. Ang lagi nating alalahanin, si Kristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas, ay buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, salamat sa napakadakilang araw nang kami ay inyong tubusin, nang gapiin ninyo ng lubusan ang kamatayan, kung kaya't wala na itong kapangyarihan sa aming mga buhay. Tunay na walang makapaghihiwalay, Panginoon, sa pag-ibig ninyo sa amin, maging ang pinaka-nakakatakot na kamatayan. Salamat po, O Diyos. Tunay na papupurihan ka namin, ihahayag ang iyong kapangyarihan. Nawa, Panginoon, lumakad kami sa isang buhay na mayroong Kristong buhay sa aming puso. Ipamuhay namin ang mabuting balita. Pawiin niyo po ang mga takot, ang mga kabalisahan, pagkalito, kung paanong pinalitan ninyo ng matinding kagalakan ang nasa puso't isipan ni na Maria at ng mga naunang alagad. Ikintal nawa ninyo ito, Panginoon, ang kagalakan, Panginoon, sa aming puso. Walang makaaagaw nito sa amin, sapagkat ang aming Diyos na pinaglilingkuran ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang buhay at nag-iisang tunay na Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa sandali pong ito, Panginoon, patuloy naming inilalapit mga kapatid namin na kasama namin sa online. Pagpalain niyo po sila. Dinggin ang kanilang mga dalangin. Pawiin ang mga takot pagkabalisa. Palitan ng kagalakan at kapayapaang tinanggap namin dahil sa pag-ibig ninyo at sa muli ninyong pagkabuhay. Lord, sa sandaling ito, dinadalangin namin ang mga may karamdaman. Patuloy ninyong ibangon sila mula sa karamdaman. Ang mga nangangailangan ng mga solusyon sa kanilang problema, kilusan niyo po ito. Ang mga pinansyal na pangangailangan, kayo po ang magkaloob sa aking mga kapatid na kasama sa sandaling ito. Ang aming mga mahal sa buhay, pakapagpalain po ninyo. Lord, dinadalangin namin ang aming bansa. Patuloy ninyong ibuhos ang masaganang pagpapala. Tulungan niyo po kaming sama-samang mahalin ang bansang ito na ipinagkatiwala ninyo sa amin. Mahalin, alagaan, Panginoon. Protektahan. Lord, gayon din ang iyong iglesia. Magbigay kaluguran sa iyo sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagkakaisa. Dinadalangin namin, Panginoon, ipamuhay naming lahat ang iyong ipinangaral sa amin na patuloy kaming magmahalan. Lord, sa sandali pong ito, ang mga may kaarawan, patuloy naming itinataas, Panginoon, sa iyo. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay at patuloy na kayo ang mag-direct sa kanilang buhay at ganun din sa kanilang mga plano at pangarap.
ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, pagpalain niyo po ang kanilang buhay at pagsasama, maging ang kanilang sambahayan. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay aming hiling-hiling at dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, happy birthday po sa lahat ng may birthday sa araw na ito at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kasal. Pagpalain po tayo ng ating buhay na Diyos. Kung kayo po ay napagpala sa ating morning devotion, malaya po tayong i-share ang ating devotion o kaya naman po itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay natin masaya at puno ng pag-asa. Sa Huwebes po ulit. God bless po.